Nasa signal number 3 dahil sa Bagyong Tino ang Surigao del Norte. Mag-uulat mula sa Surigao City si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James, kumusta ang panahon dyan? Atom, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy ang pagbayo ng malakas na hangin na may kasamang ulan at ngayon lang ay nawalan ng supply ng kuryente dito sa kinaroroonan natin sa harap ng City Hall dito sa Surigao City. At may ilan-ilang puno na rin ang nagsitumbahan dahil nga sa malakas na hampas ng hangin. At katunayan, may dalawang sasakyan ang nasira dahil nadaganan ito ng isang malaking puno ng kahoy doon sa Surigao del Norte Provincial Complex. Atom. Sa ngayon ba, James, sa inyong mga naikutang evacuation center, kumusta yung ating mga kababayan? Sila ba ay nangangamba at ano ba ang kanilang panawagan sa mga oras na ito habang sila ay lumilikas? Atom, sa ating pag-iikot kanina sa ilang evacuation sites dito sa Surigao City ay nakatira na sila ng paunang tulong mula sa CSWD at DSWD. Ilan sa kanilang mga request ay sana malagyan o mabigyan sila ng supply ng tubig para sa kanilang palikuran. Kasi ito yung pangunahing problema ng mga evacuation sites. Ilang evacuation sites dito sa Surigao City. Yung iba nga ay sinamantala na lang ang buhos ng ulan para makapag-igib ng tubig na magagamit para sa kanilang pangangailangan ngayong gabi. Atom. Diyan ba sa inyo, James, may mga binahanang lugar o mga lugar na nagkaroon ng landslide? Maliban sa na-report na mga kahoy na nagsitumbahan ay wala pa namang naiuulat na landslide o storm surge dito sa bahagi ng Surigao City. Pero may mga natatanggap tayong report na as of 9 p.m. kanina ay nawalan na rin ng supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Siargao Island. At ngayon nga ay nakikipag-ugnayan tayo sa Surigao del Norte Provincial Disaster Office upang makumpirma natin at makamusta natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon sa Siargao Island na siya ring posibleng tumbukin ng Bagyong Tino. Atom. Okay, ingat at maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV.